Magandang gabi mga kapatid. Tulad po ng ating na-announce sa ating Facebook. Ngayong gabi po ipagpapatuloy natin ang ating share dito po sa pag-review doon po sa written debate on church benevolence. Ang ating pong matutunghayan sa gabing ito ay ang rebuttal ng ating katunggali doon sa aking negative arguments laban sa kanyang mga affirmative arguments. So ito po yung unti-untiin po natin. Hindi po natin mamadali. Dahil ito pong issue na ito ay nagdulot po ng division among the brethren. So mahalaga po na ating pag-aralan. Hindi po ito paninira ng anumang tao. Hindi po. Ito po yung pag-aaral ng paksa. So ito po yung an objective study of the issue. So yun po dapat maganda na po. Hindi naman natin ma-resolve ang anumang paksa sa emotional arguments, kundi sa pamagitan ng pagbibigay ng katibayan na galing po sa banal na kasulatan. So doon po sa bahaging ito, sa pagtatako po nasa negative, at ang proposition po ay maliwanag na ito'y patungkol sa pagtulong ng iglesia galing sa kanyang kabangyaman sa mga nangangailangang mga hindi Kristiyano. Yun po ang ating tinututulan. Hindi ko po pinaniniwalaan na yun ay tinutulong ng Biblia. Ang isa pong responsableng pagtutol ay hindi lamang yung tumututol ka, kundi alam mo bakit ka tumututol at alam mo na mali ang tinututulan mo. So it's unfair na po kahit tayo po Kristiyano pa na tayo tumututol, hindi naman natin alam ba't tayo tumututol. Wala pong pagkakaiba sa isang blind faith. Na ikay naniniwala, hindi mo naman alam ba't ka naniniwala. So if we object, we should object responsibly. Yun ang makikita natin. So alam natin ang paksa, we know the issue, and we know the evidence that the Bible teaches, and then we can negate any error being taught by somebody else. So makikita natin po. Yun po ang paraan ng pagtutol responsibly. So sa ating mga kakabsat, naimbang gabi kada kay amin kakabsat, sa ating mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan mga igsoon, sa ating mga katugangan sa Bicol Region, Diyos marahay na banggi sa Tugabos, sa mga taga-Pangasinan, Masanto Silabi, at kayo namin. Sa mga kapatid na sa Carabao Island, primarily po sa pamilya ni Sister Tereno po. Mayang gabi. At dito po sa amin, sa lupay ng Mekini, may pabingki ko nga, galing kapatad at kakalaguran na makaramdam kay kaya katamang pamagaran. Yan po. Kayo po ay taga-Indonesia, Malaysia, salamat malam. Sa Ilocano po, malam afternoon. Sa Indonesian, Malaysian, malam evening. May pagkakawig na pero may pagkakaiba. So, tayo po pumunta na sa ating paksa sa gabing ito. Alalahanin po natin ang proposition dito ay yung from the church treasury, the church may help needy non-Christians. Yun po ang proposition. Ginamit po ng ating katunggali ang Matthew chapter 5, verse 43 to verse 48. At yun po yung aking tinutulan dahil po sa ang mga talatang ito ay walang kaugnayan doon sa proposition sapagkat aking pong tinutulan sa paraan na itong mga paksang ito ay hindi patungkol sa responsibilidad ng iglesia kundi sa responsibilidad ng mga lagad sa darating na kaharian na itatatag ng ating Panginoon. Yun po ang aking pagtuto sa talatang ito. Gaya po nating ipinaliwanag nung ating nakaraang pag-aaral. At ang sagot po rito ng ating katunggali at ating bawasahin, kung papansinin po natin ay sinasabi po ni kapatid na Lord, ng mga talatang ito ay wala sa paksa. Marahil ay dahil sa mga talatang ito ay hindi tahasang
itinuturo ng Panginoon sa iglesia dahil sa mga panahong yun na hindi pa naitatag ng Panginoon ang kanyang iglesia. Pero gayon pa man, bagamat ang konteksto po ng mga talatang ito ay hindi direktang iglesia ang kausap ng Panginoong Yesus, kundi mga tao sa bundok at mga lagad niya ay malinaw na turo po ito ng Panginoon sa darating na iglesia sa Acts chapter 2. Dahil halos lahat po ng turo ng Panginoon sa kabanatang ito ay aplikado sa iglesia tulad ng mga sumusunod. Ito po yung pagsagot ng ating katunggali doon sa aking negative. Ano po? Sabi niya, ang mga pinagpala, Matthew chapter 5, 3-11. Asin at ilaw, Matthew chapter 5, 13-16. Turo tungkol sa paglalahaw ng kautusan, Matthew chapter 5, 17 to verse 20. Ang katuruan tungkol sa pagkagalit, Matthew chapter 5, 20 to verse 26. Katuruan sa pagiganti, Matthew 5, 38 to verse 42. At ang panghuli ay ang katuruan sa kaaway na siyang ginamit kong patunay sa aking patindig na pwedeng gamitin ng pera ng iglesia sa pagtulong sa mga hindi kapatid sa iglesia. Sabi, katuruan sa kaaway na mahalin mo ang kaaway mo. So sa pagmamatid po ng ating katunggali, dahil kailangan mahalin mo ang iyong kaaway, so maaaring tumulong ang iglesia sa mga nangangailangang hindi kapatid. Yung kanya ng kanyang pagmamatwid. Pero pasinin po natin, sinabi niya. Ito naman po ang aking kasagutan doon sa tinuran ng ating katunggali. Inaamin ng kapatid na ang mga talatang binanggit niya hindi tahasang itinuturo sa iglesia. Dahil hindi pa natatang iglesia sa panahon na yon. Pero hindi naunawaan ng kapatid ay ang pagkakaiba ng obligasyon ng individual na kaalip sa iglesia at ang iglesia bilang kabuuan. Yung po ang kanilang hindi naunawaan. Ang pagkakaiba po ng obligasyon ng isang Kristiyano bilang isang individual at ang obligasyon ng iglesia bilang kabuuan ng mga Kristiyano. Yun po ang hindi nila makitang pagkakaiba. So dito po sa mga talata sa Matthew chapter 5, ito po ay hindi obligasyon ng iglesia. Ito ay obligasyon pawang ng mga individual na alagad. Patunayan po natin, ano po itong aking tinuran. Pansinin natin sa talatang binanggit niya. Matthew chapter 5, 20 to verse 26. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga skriba at mga fariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay, at ang sinumang pumatay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi sa inyo ng bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Kaya't kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at tumayo ka, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. Makipagkasundo ka kaagad sa nagsakdal sa iyo habang kasama mo pa siya sa daan. Baka ibigay ka ng nagsakdal sa iyo sa hukuman at ibigay ka naman ng hukom sa tanod at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nabayaran ang huling kusin. Pasinin po natin sa talatang 22. Ngunit sinasabi ko sa iyo ng bawat napupot sa kanyang kapatid. Iglesia ba sinasabi rin o individual? Napakalinaw po na ito individual. Kasi ang pinag-uusapan, napupot. Ito ba'y napupot sa kanyang kapatid? Di ba? Napupot sa kanyang kapatid. Iglesia ba napupot sa kapwa niya iglesia? O individual na Kristiyano laban sa kanyang kapatid? May kapatid ba iglesia? O ang individual ang may kapatid? Yun po yung mga rhetorical question, di ba? Ang sagot po doon ay ang individual ang may kapatid. At ang napupot dito ay hindi ang iglesia, kundi ang individual na mga Kristiyano. Nasabi niya, napakalinaw po eh. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ng bawat napupot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman
At ang sino man magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mananagot sa Sanhedrin. Ito individual. Hindi naman binibilanggo yung iglesia. Ang binabilanggo yung mga individual na sinasabi sa atin. Di ba? Sa talata 22. Subukan pa natin. Dito po sa Matthew chapter 5:38 to verse 42, tandaan po natin, ito'y mga talatang kasama ng ginamit talata ng ating katunggali. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. At kung ikaw ay sampalin ng sinaman sa kanang pisngi, hiyarap mo rin naman sa kanyang kabila. Kung ipagsakdal ka ng sinaman, kunin ng iyong baro at ibigay mo rin sa kanyang iyong balaban. Kung may sinamang pumilit sa iyo na lumakad ka ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong pagkaitan ang ibig humiram mula sa iyo. Ito po yung maliwalag na individual na pinag-uusapan. Tingnan nyo, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sino bang may mata at ngipin? Hindi ba individual? Hindi, merong bang mata at ngipin ng iglesia? Ano, kung may mata at ngipin ng iglesia, anong itsura ng mata at ngipin ng iglesia? Wala naman. Ang individual lang may mata at ngipin. Di ba? Ikaw ay sampalin, ganyan. Kung ikaw ay tunutukoy sa iglesia, may sasampalin ba ng iglesia ang kapwa niya iglesia? Malinaw na ito'y tumutukoy sa isang individual na alagad. Kung ibig sabihin, kung kayo sampalin, pasampalin ko yung kakalan. Ibig sabihin, magkagaganti ka niya. Kung mayroong makipag-away sa'yo. Tuloy po natin, kung may pumilit na lumakad, nangangahulugan ba na ito ay pumilit lumakad ang isang iglesia? Tapos bigyan mo ang humihingi sa'yo, kanya. Bigyan mo ang humihingi sa'yo, sabi sa atin dito, at huwag mong pagkaitan ng humihiram sa'yo. Kung ito yung obligasyon ng iglesia, ito ang ating katunggali. Nagtuturo at naniniwala na iglesia ay pwedeng magpahiram ng pera. Kung ito'y tumutukoy sa obligasyon ng iglesia, di ba? Pero kung ito'y sa iglesia, kung ito'y individual, walang problema yun. Pwede mong pahiramin ng tao. So ito'y nagtuturo ng maling aral. Kung ito'y tumutukoy sa obligasyon ng iglesia, pwede magpahiram ng iglesia. Wala pong gano'n sinasabi sa banal na kasulatan. Ito po yung sinasabi ng mga Amerikano, what proves too much proves nothing. So, kung masyado marami ka napapatunayan, minsan wala kang napapatunayan. Ganyan. What proves too much proves nothing. In other words, sa pagpipilit nila na itong mga talatang ito ay patungkol sa individual, may mga bagay na napapatunayan nila na kahit sila hindi nila tatanggapin. Halimbawa nga po yung pagpapayom ng pera ng iglesia, di ba? Di makita po natin ang kamalian ng ganong klaseng pagmamatwid. Sa pagsusumikap na gamitin yung mga talatang iyon, ay may mga bagay na lumalabas sa pagmamatwid na yon na hindi rin nila tatanggapin sapagkat ito'y nagtuturo maling aral. Nga po yung pagpapahira ng pera, di ba? So, ang ikalimang kabanata po ng aklat ng Mateo ay kasama sa tinatawag na Sermon on the Mount na ang kautusan sa mga individual na mga lagat sa darating na kaharian. Hindi po ito, wala po tayong mababasa rito ang obligasyon ng iglesia, mga kapatid. So, yun po ang aking pagsagot. Ngayon, ito po ay bahagi pa rin ng ang pagsagot ng ating katunggali at aking i-quote. Ang mga nabanggit po sa itaas ay malinaw na turo ng Panginoon sa iglesia. Kapag sabihin natin hindi turo ng Panginoon sa iglesia ang mga talatang ginamit natin, ay hindi rin po turo ng Panginoon sa iglesia ang maging asin at lupa, hindi din po turo sa iglesia ang mga pinagpala at huwag magiganti. Kaya mali pong sabi ni kapatid na Lord, din ang mga talatang ito ay wala po sa paksa. At hindi po ito pumapatungkol sa iglesia. Malinaw po na mga bagay na ito ituro sa iglesia sa nalalapit na pagdating nito. Sino bang tao magsasabing hindi asin at ilaw ang iglesia? Liban kung sabihin ng aking katunggali, o kaya naman sabihin niya ulit na individual ang asin at lupa, hindi iglesia sa kabuuan. Pero malinaw ang panghalip na ginamit ng ating Panginoon na nasa maramihan, ang kalagayan nito'y kayo ay asin at ilaw ng lupa at hindi siya nasa isang kalagayan. Ano ba klaseng palatuntunan yun?
Ibig sabihin, pag ito'y marami, palagi tumutukoy sa iglesia. Ito ang rule ng grammar, ano po, kung ang iglesia, kung ang isang collective noun, katulad ng church, ang kanyang verb ay plural, ito ibig sabihin na sila po ay tumutukoy sa ginagawa ng mga individual na kasama sa iglesia. Pero pag ito ay singular, ito yung ginagawa ng iglesia bilang kabuuan. Hindi po naunawaan ng ating katunggali ang rule ng grammar. Ano po? Yun ang problema nila. Kaya hindi nila naintindihan. For instance, so sasabihin natin, the team, kanya. The team is winning. Ibig sabihin, yung team bilang isang kabuuan. Pero pag sinabi the team are putting on their uniforms. Ang ibig sabihin, yung mga individual na bahagi ng team ay naglalagay ng kanilang uniforme. So that means hindi yan obligasyon ng buong team but ng mga individual na kasama ng team. Ganoon din po itong mga panghalip o mga pronouns na ginagamit. Kayo, you is a plural personal pronoun. So ito tumutukoy sa tao. Pag sa iglesia, hindi po ganoon ang magiging pronoun. Tingnan po niyo, ano po, dito sa 1 Timothy chapter 5. Tingnan po natin, ano po. Verse 16, tingnan niyo. Pagka the church as a collectivity yung pinag-uusapan, ang ginagamit na pronoun ay it. IT. Basahin natin na po. If any believing man or woman, sa 1 Timothy 5:16, if any believing man or woman has widows, let them relieve them. So yung plural pronoun. Yung ba'y tumutukoy sa iglesia, sa individual. Pero pansinin natin, pag ito'y tumutukoy sa iglesia bilang iglesia, and do not let the church be burdened that it may relieve those who are really widows. Tingnan yung ginamit na pronoun, it. Singular, di ba? Ay, mali po siya nasabi ng ating katunggali. Gumagawa silang rules na hindi rules. So ito pong kasagot natin dito. Yung sabi, di ba, asin at lupa, asin at ilaw ang iglesia? Hindi siya talatang ginamit niya. Dahil doon sa talatang ginamit niya, tumutukoy siya mga individual na Kristiyano bilang asin at lupa. So, in other words, ito po ay misapplication na mga verses. Ano po? Ito, gumamit po siya ng isang example ng plural pronoun na you o kayo. Dito po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 2. Ito po ang kanyang tugon. Ano po? Sa Korinto, sa pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa 3 kabanata at 2 talata, sabi ni Pablo, kayo ang aming sulat na nababasa ng lahat ng tao. Sino yung panghalip na kayo sa talata? Wala pong iba kundi iglesia sa Korinto. 1 Corinthians chapter 1 verses 1 to 2, 2 Corinthians chapter 1 verse 1. Yan ang kanya sinabi. So ito pong sinabi, ito pong aking tugon sa kanyang rebuttal. Sino kayo? Sabi ko, you. Ito'y personal pronoun na nasa ikalawang persona. Ibig sabihin, ito'y tumutukoy sa mga tao na kausap ni Pablo sa sulat. Kapag sinasabi ni Pablo ay patungkol sa iglesia, bilang kapulungan, ay binabagit niya iglesia. Yun ang makikita natin. Pag ang isang bagay ay patungkol sa iglesia, binabagit ni Pablo ang salitang iglesia. Pasinin po natin. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 18. For first of all, when you come together as a church, when you, individual brethren, come together as a church, I hear that there are divisions among you, and in part I believe it. Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. So sa larangan ng Lord's Supper, ito yung ginagawa ng mga kapit bilang isang iglesia o kapulungan. So hindi pwede gamitin ang isahan. Kapag nagkakapulong lang sila sa isang lugar, kanya. Pero may mga bahagi ang sulat ni Pablo sa mga iglesia na patungkol lamang sa obligasyon bilang individual na Kristiyano. For instance, sa 1 Corinthians chapter 7, tingnan niyo ba? Ito yung sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto.
Pero hindi ito patungkol sa iglesia, kundi sa mga individual na mga Kristiyano na nakaanib sa Korinto. Basahin po natin. Sa 1 Corinthians chapter 7, dito po sa verse 1, ano po? Ito ang ating makikita. Halimbawa, sa 1 Corinthians chapter 7, verse 1, ngayon tungkol sa mga bagay na sinulat ninyo, mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Subalit sa mga nangyayaring pagkikapit, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at ang bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. Dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito, ngayon din naman ang babae sa kanyang asawa. Sapagkat ang babae walang karapatan sa kanyang katawan, kundi ang asawa. At gayon din ang lalaki walang karapatan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Ito po, tanong po sa ating katunggali, ang iglesia ba nag-aasawa o mga individual ng Kristiyano nag-aasawa? Ito'y sulat sa iglesia sa Corinto, pero may bahagi ng sulat na para sa individual ng mga Kristiyano at hindi para sa iglesia bilang isang kapulungan. Mali po ang kanilang pagkaunawa doon sa paggamit ng mga pronouns. Wrong grammar. Kaya magkakamali sila ng pag-unawa. Gumagawa sila ng rules pagka maramihan ang panghalip. Ito'y tumutukoy sa iglesia. Wrong. Pag ito'y tumutukoy sa iglesia, either na binabanggit ang iglesia o kaya yung pronoun na it, it. Singular, di ba? Kaya yun po ay hindi naitinding ng ating katunggali. Tuloy po natin. Kaya nananatili po nakatindig ang mga talatang aking ginamit ng aking katunggali dahil napakalinaw po ng talata. Lalo na po ang talatang ika-47, ang sabi ng Panginoon, at kung ang mga kapatid lamang ninyong iyong babatiin, hindi po ba ganitong paniniwala na ay katunggali na dapat kapatid lamang ang babatiin o kapatid lamang ang mamahalin, kapatid lamang ang tutulungan ng mga lingkod ng Diyos sa iglesia? Ano pong sabi ng Panginoon kapag ganito ang paniniwala natin at kung ang mga kapatid lamang ang inyong babatiin, anong kalabisan ng inyong ginagawa? Ano daw ang kalabisan o kaibahan ang ating ginagawa sa mga Hentilo, sa mga hindi Kristiyano? Wala po. Kaya po kung ganito ang paniniwala ng isang tao o ng isang iglesia, ang sabi ng Panginoon sa talata ay wala po siyang gantimpala. Sa makatwid ay wala siyang kaligtasan. Kaya sabi ko po sa aking unang tindig ay nakakatakot po ang aral na ito dahil wala po tayong matatanggap na kaligtasan sa Diyos. Ito problema ng ating katunggali. Kanina ba pinag-uutos ng Panginoon binanggit niya? Sino ba'y magmamahal? Ang iglesia ba o mga individual ng mga alagad? Maniwalang po doon sa mga binabanggit ng talata hindi iglesia pinag-uusapan doon. So, itong ating katunggali, at ito po aking sagot sa kanyang rebuttal. Ang utos pa binanggit sa talatang ito ay pagtulong o pagbati? Yun ang tinanong ko sa katunggali. Ibang tinuturo doon sa mga talatang yun ay pagtulong o pagbati? May binanggit ba diyan sa talatang yan tungkol sa pagtulong? Wala. Mapapatunayan ba ng ating katunggali ang salitang pagbati ay katumbas ng pagtulong? Pag binati ko po, tinulungan mo na. Ano bang ibig sabihin babatiin sa English? Sa English mo is salute. Sa King James Version at greet sa New King James Version. Ito po ang kahulugan na ibinibigay ng mga dalubhasa sa Grego. Hindi po ka maniniwala sa aking katunggali, pero maniniwala ako sa mga dalubhasa po ito. Ano po, sabi niya, aspamos, a salutation, is always rendered in the revised version, authorized version, greetings, in Matthew chapter 23, verse 7, Luke chapter 11, verse 43, and chapter 20, verse 46. It is used, letter A, orally in those instances, and in Mark chapter 12, 38, Luke chapter 1, 29, verse 41, verse 44, in written salutations. So, ito pagbati. Either na binabagit o sa bibig na binabati ka o sinusulat mo. Ang kahulugan po sinabi ng mga dalubhasa ay walang kaulay sa pagtulong. Bakit ginagamit na yung katunggali? Yung mga kapatid lamang ibabatiin mo kanya. Yung bang pagbati rito ay pagtulong.
For the sake of argument, sino may babati? Hindi naman ang iglesia pinag-uusapan na babati doon, kundi yung mga individual na mga alagad. Kung tatanggapin natin ang pagbati for the sake of argument, ay pagtulong, sa sinong tutulong? Yung mga individual na alagad, hindi ang iglesia. Wala nga binanggit na iglesia sa mga talatang ginamit niya. Kaya nakapagtatakang sinasa, malapa ka rin ang punga niya. Ewan ko kung anong ibig sabihin ng malinaw, pagka malinaw yun. Ito pa ang pagpapatuloy po ng ating katunggali. Sa mga talata pong ito ay malinaw na itinuturo ng Panginoon sa mga alagad niya ang kabaligtaran. Sa turo ng pinaniniwalaan ni kapatid na Lord, kapatid lamang ang tutulungan. Eh, problema ng talatang binabanggit po niya, hindi nga po iglesia ang binabanggit doon sa mga talatang ginamit niya. Kundi responsibilidad ng mga alagad sa kaharian itatatag ng ating Panginoon. Malinaw po ang sa talata na ayaw ng Panginoon ang brethren-only doctrine. Kasi ayaw niya po na may tinatangi tayo sa mga tao na mamahalin natin o tutulungan natin. Eh, tignan niyo. Lahat ba ng... Sabi niya, walang itinatangi. Ano po? Hindi yata naintindihan ng ating katunggali sinasabi niya. So, walang itatangi. So, lahat ng pupunta sa kailan na magpapatulong, tutulungan nila. Walang tinatangi. Eh, kung pumunta ang buong komunidad sa kanila, matutulungan ba nila lahat? So, yung sinasabi niya, di nila naintindihan. Marami tinatangi ka nila eh. Gusto po niya mahalin natin ang lahat ng tao at ang kasangkapan niya ngayon sa pagmamahal sa lahat ng tao ay ang iglesia. Ephesians chapter 3 verse 10, yung pong ginamit niya. Yun lamang sinasabing iglesia lamang ang magmamahal. So yung individual, hindi na siya pwede magmahal bilang individual. Dahil sabi, pakinggan po natin ang kanyang tunuran. Ano po? At ang kasangkapan niya ngayon sa pagmamahal sa lahat ng tao ay ang iglesia. So yung iglesia lang magmamahal, yung tao hindi na pwede. Kasi kasangkapan daw eh. Kasangkapan ay iglesia. So hindi na pwede magmahal ngayon ng tao. Bakit? Eh kasangkapan ng Diyos pa iglesia eh. Kung sisurin niyo mabuti, sinabi ng ating katunggali, eh, makikita natin na napakamali. Ano po? Ito ang aking sagot. Bakit nilalaban ng kapatid ang sarili niya? Sabi niya, utos sa iglesia ang mga talatang ito. Galing mismo sa bibig ng kapatid ang mga katagang ito. At akin pong ikoko, yung sinulat ng ating kapatid. Sa mga talata pong ito ay malinaw na itinuturo ng Panginoon sa mga alagad niya. Sa kanya galing yun eh. Eh bakit niya sasabihin ito'y utos sa iglesia? Samantalang siya mismo nagsabi na ituro sa mga alagad, turo ng Panginoon sa mga alagad niya. Kanya. Ay ito po ang kasamihan na sa bibig na uhuli ang isda. Ito po ang malimit na nangyayari pag hindi po totoo sinasabi natin. Pagkatotohanan na sinasabi mo, consistent ka talaga. Pero pag hindi tama, hindi totoo sinasabi mo, mahuhuli ka talaga. Isa yung pagkakamali sa yung sinasabi. Di ba, mga kapatid? Ang aking pinaniniwalaan ay tinuturo ng Panginoon sa mga talatang binanggit sa Sermon on the Mount ay ito'y patungkol po sa mga individual na alagad. Ito po yung magiging katangian at obligasyon ng mga individual na alagad sa darating na kaharian at wala nga naman binanggit sa obligasyon ng iglesia bilang isang kapulungan. Magsimula po sa Matthew chapter 5, binabanggit na blessed are the meek. Blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of God, o kingdom of heaven. Sino yun? Iglesia ba o individual? Consistent po yan. Hindi po patungkol sa individual na mga kapatid. Ituloy po natin. Ano po? Pagtsagaan lang po natin. Ang gusto kasi po nating ang ating pong layunin po sa ganitong pag-aaral ay para malinawan po tayo. Let's accept it. Ano po? Honestly speaking, minsan may mga kapatid na sinasabing conservative in terms of church benevolence, but they do not know what that means. Hindi na naunawaan anong bagay sabihin nun. It's really conservative in terms of church benevolence. Napakalungkot po nun, di ba? So if you are conservative in terms of church benevolence, what does it mean? So kaya pinag-aaralan po natin ito. Tuloy po natin ang
ang rebuttal ng ating kapatid. Sa kanya pong pagpapatuloy, sinabi ng kapatid na Lord yan ganito. Sa tinurang ito ni kapatid na Jeffrey, inaamin niya ng talatang ginamit sa taas ay hindi tumutungkol sa pagtulong ng iglesia sa mga nangangailangang mga di-Kristiyano, kundi sa pagtulong ng individual na Kristiyano sa mga nangangailangang mga di-Kristiyano. Hindi yon ang tinutukoy ng kanyang proposisyon. Ito makikita natin. Ito pong ginamit na talatang ito ay hindi po tumutungkol doon sa proposisyon ng kapatid. Kasi ang sinasabi, church money may be used for benevolent work for non-member. Pinag-uusapan po ng mga individual, hindi po iglesia. So kung tutulong yan, tanggapin na po natin for the sake of argument na may pagtulong doon sa mga ginamit sa Matthew chapter 5. Sino man tutulong doon? Saan galing yung pera? Galing sa individual. So hindi galing sa church treasury o church money ang sinasabi ng ating kapatid. Ito po ang sagot. Ano po? To be honest, dapat binanggit ni kapatid na ang katunggali kung anong sinasagot ko na tinuran niya. Ganito ang tinuran niya. Hala nga siya sinabi, kung ang mga lingkod ng Diyos, ang iglesia, ang mga Kristiyano, ay ibig lang sa mga kapatid nila, sa mga kapwa lang nila Kristiyano, nung ganti ng kailang kakamtin. Yan ang sinabi niya eh. So malinaw na sa sinabi ng ating katunggali na ang mga talata ay hindi para sa iglesia bilang kapwa ng kundi sa mga individual na alaga. Hindi naamin ng ating katunggali ng mga utos ay para sa individual na alagad ng iglesia, di po ba? Ito po ang mamalungkot kapag pinipilit natin gamitin ang talata para patunayan ng ating paniniwala na hindi naman itinuturo ng mga talata ay yung paniniwala mo. Ipinipilit mo yung mga talata sa isang bagay na hindi na tinuturo. Kahit anong pagbalik-balik na rin natin sa Matthew chapter 5, hindi ito tumutungkol sa iglesia. Obligasyon ng iglesia, ito tumutungkol sa mga katangian at obligasyon ng mga individual sa kaharian. I challenge you, mababasa ka bang church doon sa Matthew chapter 5? Nga naman, puro individual po yun, di ba? Hanggang sa chapter 7 yata yun. Yun ang Sermon on the Mount. Ito'y patungkol sa lahat ng mga obligasyon at katangian ng mga individual na nalagad sa kaharian ng ating Panginoon. So wala nga pong church benevolence doon dahil yung binanggit ang iglesia po doon, di ba? Ito po ang pagpapatuloy ng ating kapatid. Malinaw po natin makikita diyan na inaamin ko daw na mga talata na ginamit ay hindi po mga patungkol sa pagtulong ng iglesia sa mga nangangailangang hindi Kristiyano. Kung sinasabi ko ang talata na aking ginamit ay pumatungkol sa pagtulong ng individual na Kristiyano sa mga hindi miyembro ng iglesia. Iyon po dapat patunayan ng ating kapatid. Na yung mga talatang yun ay nagpapatunay na ito'y obligasyon ng iglesia sa pagtulong sa mga nangangailangan di kapatid. Na ito'y kailangan niyang patunayan na ito'y church money na tinutulong sa mga di Kristiyano. Sa mga talatang ginamit niya, malinaw na mga yun ay obligasyon ng individual na alagad at di ng iglesia bilang kapulungan. Kung ang mga lingkod ng Diyos, ang iglesia ng mga Kristiyano, ibig lang sa yun ang sinabi niya, yun ang tinuro niya. Hindi inaamin niya na individual na lagad ang tutulong. Misyon salita po niya. Sabi, ulitin ko po yung sinabi. Ano po? Kung ang lingkod lamang ng Diyos sa iglesia ng mga Kristiyano ay ibig lang sa mga kapatid nila, sabi niya, sa mga kapwa lang nila Kristiyano, di individual ang pinag-uusapan diyan. Hindi iglesia, di ba? So yun po makikita natin na po yung ating sinasabi po ng ating kapatid, hindi po sumasang-ayon sa kanyang proposisyon. Ano po? Yun po sinasabi niya. Ituloy po natin. Dahil maliwanag po sinabi ko na napakaganda at napakahalaga na gustong ituro at iparating ng ating Panginoon Jesus ukol sa mga talatang ito. Totoo naman po yun. Napakaganda at napakahalaga. Pero gusto niyang patunayan doon sa pagtulong ng iglesia, galing church money sa mga nangangailangan di kapatid. Na kung ang mga lingkod ng Diyos sa iglesia, ang mga Kristiyano, ibig lamang sa mga kapatid nila, sa mga kapwa lang nila, Kristiyano, nung ganti ang kailang kakamti. Sagot ko lang po, may binanggit ba ang Panginoon
ng lingkod ng Diyos sa iglesia sa mga talatang ginamit ng Panginoon sa Matthew chapter 5? Wala naman siya binanggit, di ba? Nasa na mga talatang iyon na binanggit ng Panginoon ng lingkod ng Diyos ang iglesia ang tutulong sa mga Kristiyano? Sa Matthew chapter 5, 42 to 48, meron ba binanggit ng Panginoon lingkod ng Diyos ang iglesia? Wala naman. So maliwanag ng kabuuan ng Matthew chapter 5 ay patungkol sa dapat gawin at paniwalaan ng mga individual na alagad ng Panginoon sa dating niyang kaharian. At hindi siya obligasyon ng iglesia bilang kapulungan. Kahit basahin po natin ang basahin yung pong ating makikita, mga kapatid. Kaya nga po, nagtataka tayo ba't ginagamit yung mga talatang yan po. Tuloy po natin ang pagsagot ng ating kapatid. Wala po. Dahil ayon sa Panginoong Yesus, wala tayong pagkakaiba sa mayentil. Ang mayentil ay mga tamak salante, wala sa Diyos. Kaya kung ang iglesia ay tutulong lang sa mga kapatid sa pananampalataya, gaya ng paniniwala ay katunggali, wala silang ganti sa langit at ang katulad niya ay mga tamak sila. Ito po ay kanyang konklusyon na wala namang batayan. Ibig sabihin, dahil ang iglesia lang po ay tutulong lang sa mga nangailang kapatid, wala raw tayong kaligtasan. Saan sa Matthew chapter 5, 42 to 48, ang sinasabi nyo ng ating katunggali? Nabanggit ba ng Panginoon sa Matthew 5, 43, 48 ang mga katagang pagtulong? Bakit itinuturo ni kapatid na ating katunggali ng Matthew chapter 5, 43 to 48 ay nagtuturo na maaaring tumulong ang iglesia mula sa church mali sa mga nangangailang mga di-Kristiyano? Hindi nga binanggit ang salitang pagtulong doon sa mga ginamit ng talata. So ito'y maliwanag na maling paggamit ng mga talata tulad ng sino mga nagtuturo ng maling aral. Yun ang karakteristik ng maling aral. You take the passages out of context. Nilalagay mo sa mga talata ang mga bagay na hindi naman tinuturo ng mga talata. So yun po makita natin sa Matthew chapter 5. Ano po? Yun po ang ating kinalulungkot. Ano po? Pinipilit ang mga talatang ginamit. Wala naman po tayong makikita gano'n tinuturo sa mga talatang ginamit ng ating katunggali. Gusto po makikita po natin. Ito po ang tuloy po natin. Kung nag-uusap ang buong iglesia na mag-abuloy at pagsamasamahin ang pera ay may tuturo na pagtulong ito ng iglesia tulad sa Gawa chapter 4, 31 to verse 47. Pero may mga pagkakataon, ito po sabi ng ating katunggali, pero may mga pagkakataon na individual ay tumutulong na hindi kasama iglesia. Halimbawa, may kapatid na nagkasakit, dinalaw ko. Nagbigay ako ng tulong, walang kinalaman ng iglesia doon sa bagay na yon. Dahil ako lang ang involved sa pagtulong. Pero kung kinausap mo na ang buong iglesia, na magabuloy kayong lahat, may pera na po ng iglesia. Yan, tulad sa Gawa, chapter 4, 31 to 47, dapat nating tandaan na maraming bagay na kung pwedeng gawin ng individual, ay pwedeng gawin din ng iglesia, tulad ng pagtulong, pangangaral, pag-awit, at ibang katulad nito. Alam po ninyo, ito'y galing mo sa ating katunggali. Alam niyo, maganda at nanggaling ito mismo sa ating katunggali. Sa Galatians chapter 6 verse 10, hindi ba si Pablo ay isang individual? At kasama siya sa panghalip na tayo? At hindi rin siya kaanib sa iglesia ng Galacia. Maliwalang doon na ito'y obligasyon ng isang Kristiyano, hindi ng iglesia. Sabi nga po ng kapatid sa binanggit niya, kung ang nag-uusap ang buong iglesia na mag-abuloy, at pagsama-samay ng pera ay may tuturo na pagtulong ito ng iglesia tulad sa Gawa, chapter 4, 31 to 47. So paano ngayon sasama si Pablo sa pag-uusap ng iglesia sa pagtulong, hindi naman sa kahanip sa alinmang iglesia sa Galacia? Sabi kasi pag nag-uusap-usap ang iglesia, sabi niyo, kung nag-uusap ang buong iglesia na mag-abuloy at pagsama-samay ng pera ay may tuturo na pagtulong ito ng iglesia, tulad sa Gawa chapter 4, 31 to 47. Sa Galatians chapter 6, verse 9, si Pablo. Ito ginagamit nilang talata, di ba? Para patunayan na ito'y ang iglesia maaaring tumulong sa kapatid. Si Pablo ay kasama doon. Tayo kanya eh. So kasama siya doon sa gagawa.
Siya ba'y kaanib sa iglesia, sa anumang iglesia sa Galacia? Hindi naman. Wala nga sa Galacia nagsulat niya yun eh. So paano kayo magiging charge obligation nyo? Eh paano si Pablo hindi naman siya nakipag-usap o hindi man siya kaanib sa limang miyembro sa iglesia sa Galacia. So maliwanag yun individual na pagtulong. Nakikita rito makita natin ang isang bagay na kanilang confusion, pagkakalito. Kung pwedeng gawin ng individual, ay pwedeng gawin ng iglesia. Tulad ng pagtulong, pangangaral, pag-awit, at iba pang katulad nito. Sabi niya. So what the individual can do, the church can do. Sabi niya. So ibig sabihin, pwede mag-Lord's Supper ng individual. Pwede mag-abuloy mag-isang individual. What the church can do, the individual can do. Di ba? Tignan yung inconsistency ng ganong klase pagmamatwid. What the individual can do, the church can do. What the church can do, the individual can do. Ay, yung church, Lord's Supper, iglesia lang ang gagawa niya. Siguro nung nakarang COVID, nung nagkaroon ng lockdown, nag-isa-isa rin silang nag-Lord's Supper sa bahay-bahay nila. Bakit? What the individual can do, the church can do. What the church can do, the individual can do. Iyon po ang masakit na makikita natin. Ang pangalawang ginamit niya, 2 Corinthians 9:13. Ano po? Dito po, kasi sa ang aking katanungan dito, ito, sabi niya, may nabanggit bang katagang hindi Kristiyano o di banal o di sumasampalataya sa 2 Corinthians chapter 9 verse 13? Dahil ginamit po niya. So tinanong ko ang sagot niya, kung letra por letra po ay wala. Pero pag inunawa ang talata ay meron po. Unawain lang ito maigi. Ang sagot po ay nasa rebuttal ko na din sa itaas kanya. In other words, meron daw. Pero kung titignan natin ang paliwanag ng ating katunggali, ano po, sa sinasabi niya, naipaliwanag na lang po niya, kanya. Eh, hindi niya patunayang malinaw na ang lahat ay tumutukoy sa mga di banal. Ang katotohanan ay nasa ikawalo at kasyam na mga kabanata sa 2 Korinto, chapters 8 and 9. Walang bilanggit na di banal sa mga kabanatang iyon, kundi ang pagtulong sa mga banal ang pinag-uusapan. Walang binabanggit ang ang ikawalong kabanata, ikasyam na kabanata ng pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto sa pagtulong sa mga hindi kapatid. Wala siya binanggit eh. Wala siya binanggit, mga kapatid. Tingnan nyo ang sagot niya sa aking tanong. Hinggil sa Charles Money. Sabi, Charles Money, ganito sabi niya, sino yung lahat? Wala pong iba kundi ang iglesia. Ito'y binabagit sa Gawa chapter 4. Ang magandang itanong dito sa ating kapatid, bakit sinabi niya yung lahat ay ang iglesia? Maganda sana kung ipinaniwalag niya ang context na ay malinaw ng lahat ay tumutungkol sa mga kapatid. At kung babalikan natin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 13, ang context ay malinaw, ang pagtulong sa mga kapatid. Tignan niyo, 2 Corinthians chapter 9 verse 12, 2 Corinthians chapter 8 verse 4. So ang kahulugan ng salitang lahat ay depende sa konteksto. Yung nga po makita natin, ginamit niya yung sa Gawa chapter 4 eh. Diba yung lahat, ang konteksto ay mga sumasampalataya. So ganoon din naman sa pangalawang Corinto chapter 9 verse 13. Ano po? Ano ba ibig sabihin ng lahat doon? So depende sa konteksto na pinag-uusapan. Kung ang pinag-uusapan doon ay pagtulong sa mga banal, so yung salitang lahat doon ay tumutungkol din sa banal. Tandaan natin yun. Sa pag-salitang sila at lahat, yung sila ay tumutungkol sa dukang mga kapatid sa Jerusalem. Sila yung lahat. Yung lahat ng mga kapatid na maaari ng tulungan, yung sinasabi doon. Hindi tumutungkol yun sa lahat ng mga tao o lahat ng di sumasampalataya. Wala pa sa konteksto yun. Tingnan nyo. Kung sasabihin ni Presidente Marcos, na ating presidente sa kasalukuyan, na ang lahat ay magbayad sa buwis, nangahulugan ba na lahat ng tao sa mundo? Hindi. Ayon sa konteksto, sa mga tao sa Pilipinas, dahil si Presidente ng Republika ng Pilipinas. So, mababa pa siya lahat ng tao na ibig sabihin, no?
Depende sa konteksto po yan. Depende sa paggagamit ng salitang lahat. Katulad ng tamang pagkaunawa niya sa Gawa chapter 4. Na siya lang lahat doon ay tumutugol sa mga kapatid. Di ba? So, yung salitang lahat, all, depends. Ang salitang all, it's relative. Kung anong all na pinag-uusapan. For instance, kung sasabihin ng teacher, lahat bukas ay mag-submit ng yung mga assignment. Yung ba yung lahat ng tao o lahat ng kanyang mga estudyante? Lahat ng kanyang estudyante. Pero nakalagay doon, lahat. Pero hindi kanya estudyante, kasama sa lahat. Di ba? So yung lahat, depende kung ano yung lahat. So kung ang konteksto ng 2 Corinthians chapter 8, chapters 8 and chapters 9, ay patungkol po sa pagtulong sa mga kapatid. So ang konteksto nun ay pagtulong sa mga kapatid. So yung salitang lahat doon ay may kaunahan sa mga kapatid. Hindi sa mga hindi kapatid. Makikita natin. Dahil wala pong sa konteksto yung salitang hindi kapatid sa mga talatang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Yung po kasi yung pong 2 Corinthians chapter 9, wala yung salitang all men, wala po talaga yun sa sa original na Grego. Yung nakahiga. Pag ito pa ay italicized, ay nakahiga, wala po yun sa wala po yun sa nakasulat. So, ang problema ng ating kapatid, wala lamang hindi Kristiyano sa 2 Corinthians 9 verse 13, wala naman tayo mababasa roon na hindi kapatid. Wala rin tayo mababasa ng lahat ng tao doon. Kasi yung salitang men ay nakahiga. Nakahiga po, nakahiga ng ang kanyang pagkasulat. So in other words, hindi po yan kasama sa original na bahagi ng talatang yun. Dinagdag lang po yun kung nagsalin po. Ito po ang sagot niya po. Ito ang aking tanong. Kaya paano masasabi ni kapatid na may hindi Kristiyano siya 13 talata, wala namang mababasa roon at wala rin mababasa ng lahat ng tao. Ito po kayo sinabi. Kung babasahin po natin mabuti, ang pinakadiin po ng pagpapabulaan niya sa talatang ito ng 2 Corinthians chapter 9 verse 13 ay ang kawalan ng salitang men sa Grego na siyang original na lingwahe na ginamit sa pagsulot ng Bagong Tipan. Makikita at mapapasin natin dito sa kanyang mga paliwanag na todo buhos siya sa pagpapabulaan sa mga salitang all men sa talatang 13. Dahil malakas po ang talatang ito, lalo na kapag mayroon yung salitang men na ginamit na King James, dahil malinaw ng konteksto ng kabanatang ito ay tulong ng iglesia at di basta individual, lagi lang sinasabi, kaya ganun lamang kanyang labis na pagnanais na mapabalaanan ang talatang ito. Sa pagsasalin po ng lingwahe sa ibang lingwahe, lang po natin hindi ito sinasalin ng letra por letra, kundi sa diwa ng talata o pangusap. So meron siyang maling dalawa po klase ng paraan ng pagsalin mula sa original patungo sa anumang wika. Sinasabi ito nata dynamic equivalence na sinasabi yung diwa talata sa original na language sa pagkakataon Grego patungkol doon sa sinasaling wika. At yung word for word translation, katulad King James, New King James, American Standard Version. So makikita po niyo may pagkaliberal ang kanyang pananaw sa pagsalin. Hindi raw po sinasalin letra por letra, kundi yung diwa kanya. Ang sagot po rito, ang ibig sabihin ng translation na ito, inililipat ang isang salita mula sa isang lingwahe patungo sa katumbas na salita sa ibang lingwahe. That's translation. Di ba? Sa Bisaya, paghubad. Sa Tagalog, pagsalin. Di ba inililipat mo yung salita mula sa isang wika patungo sa katumbas sa salita sa ibang wika. Yan ang translation. Di ba? Hindi natin pinag-uusapan ito yung diwa, kundi yung salita, katumbas ng salita. Ito ang ibig sabihin po ng translation na po. The process of translating words or text from one language into another. Yun yung definition ng ibinibigay po ng dictionary sa translation. The process of translating words or text from one language into another.
So itong prinsipyo ng ating kapatid ay tinatawag na dynamic equivalence translation na ginamit sa mga mas liberal na salin. Ang maliit na salin ay word-for-word translation. Inilipat lang ang salita mula sa Greek or Hebrews patungo sa katumbas ng mga salita sa ibang wika. Ito po ang paliwanag sa dynamic equivalence na aking ni-research. Ano po? Sabi nito, with dynamic equivalence, texts are rendered into the target language using words or structures that make more sense to their audience than a word-for-word translation. The vocabulary, grammar structure, and idioms of the source of the text will not be preserved. So yun ay mas liberal na pagsalin. Pero sa kabilang banda, translation like the King James, New King James, American Standard Version, and such like follow the word-for-word translation. A word-to-word Bible translation is a Bible that aims to hew as closely as possible to the wording and grammatical structure of the original text. The more technical term for word is a formal equivalence. Whenever possible, a word-for-word translation tries to translate each word, phrase, and concept in the original text with an exactly matching word, phrase, or concept in the target language. People sometimes call this kind of Bible a literal translation. So pag simple niyo makikita natin yung pananaw ng ating kapatid. Kapag kadiwa ng talata ang sinasalin, ay pumapasok ang kaisipan o paniniwala ng mga nagsalin sa kanilang pagsasalin. Samantalang ang word-for-word translation ay hindi. So kung titingnan natin ng mga nagsalin ang katumpas sa salita, sa ibang lingwahe lang ginagawa ng word-for-word translation. Ay tingnan ko po ang oras natin na po. Sa palagi ko, mabibitin po tayo. Tutuloy natin sa Thursday evening. Yung tandaan po natin sa timing to. Nandun po tayo sa Pangalawang Korinto, chapter 9, verse 13. At ang talas-taas nandito ay salitang all. Ang aking pong negation, salitang all, yung salitang them, yung mga refers specifically to the poor saints in Jerusalem. The all means all the other saints that the church of Corinth may help. It results in this. It has the same result. It has the same result. When the church in Corinth will help needy brethren, whether specifically the saints at Jerusalem or any other Christians in any place, it results in the same. Dito po, basahin natin. Verse 12, 2 Corinthians 9, verse 12, for the administration of the service not only supplies the needs of the saints, but also is abounding through many thanksgiving to God. In other words, when the church helps needy saints, it doesn't only provide for their needs, but also results in many thanksgiving to God. Yun ang sinasabi ng talata. Doon sa susunod natin pag-aaral, makikita natin, pinutol nila yung talata. It doesn't only supplies the needs of the saints, period, kanila. Kung silang ipakita, but also the non-saints. Pero hindi na sinasabi ng talata. So, mahinto po tayo ngayon sa puntong ito. Tatandaan po natin ang ating kung saan tayo huminto. Pagpapatuloy po na hanggang matapos po itong review na ito. Sabi ko nga po, kung gusto niyong makakaroon ng kopya ng written debate na ito, ipapadala ko lang po sa messenger. Ano po. So maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating pag-aaral po. Sana naging maliwanag po sa inyo. Kung meron hindi maliwanag, pwede kayo magtanong. Ano po, sana mga bagay na pwede nyo tanungin. So ito po bumati. Samuel Gurneta. Good evening, brethren. Jen Bautista, good evening. Raylan Ortiz, good evening po mga kapatid. Carlos Anuling, maayong gabi, Brad. Maylin Pelino, maayong gabi. Ruf. Magandang gabi po. Danita Tronisa, naimbang gabi, Katakayamin, Kakapsat, Rafael Ortiz, good evening po sa ating lahat. God send Sumagi Algaba, good evening. Oljan Ocampo, good evening po. Si
Siguro po sa susunod, isasummarize mo natin para mas maiksi, pero makikita natin yung sense ng kanyang rebuttal at ang ating pagsagot sa kanyang rebuttal, ano po, para mas maliwanag pa siguro. So, itutuloy po natin ito sa umbis ng gabi. Isa-summarize po natin para mas maiksi ang ating paliwanag dun po sa mga naging sagot ng ating katunggali, ano po, sa issue po ng church benevolence. Maliwanag po sa nangyari pong talastasan na talagang mayroong pagkakamali ang ibang mga kapatid pag naniniwala sila na ang iglesia ay maaaring tumulong sa di kapatid. So bilang pagtatapos, tayo po ay sabay-sabay na nalaman banal. Muli kami ay nagagalak sa ganitong paraan. Kami po ay makapaglingkod sa inyo, makipakilala ang katotohanan sa paksang ito. Sana po yung mga kapatid namin na hindi sumasangayon sa katotohanan na inyong tinuturo sa paksang ito ay mabuksan ang kailang kaisipan at magkaroon ng kapakumbabaan at tanggapin nila kung ano yung katotohanan. Sapagkat sa pagpupumilit na itindig ang sariling katwiran, hindi sila napapasakop sa inyong katwiran. Patawarin niyo kami sa iyong mga pagkakamali, naway muli, palagi niyo kami bigyan ng pagkakataon na maglingkod sa inyo. Iwas niyo kami sa namang tukso upang huwag kami magkasala. At kung magkamali po kami, bigyan niyo kami ng kapakumbabaan upang humingi ng tawad at huwag ipagpatuloy ang anumang bagay na pagkakamali. At ang mga bagay ito ay mangini, dakilang pangalan sa Kristo. Amen. Maraming salamat po. Good evening. God bless.